Ang kwentong ito ay nangyari panahon pa ng Espanyol. Ito ay kwento ng isang binata na niligaw sa isang mahiwagang baryo. Sa loob ng isang marangyang hasyenda sa Laguna, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng galit. Si Mateo, sa edad na 22, ay nakatayo sa harap ng kanyang ama na si Don Tiburcio, isang mapangaping peninsular. Wala kang kwentang anak. Pinag-aral kita sa Maynila para maging katuwang ko sa negosyo, hindi para makisalamuha sa mga Indyong rebelde. Hindi sila rebelde, ama. Sila ay mga tao na nais lamang ng katarungan. Ang lupang tinatapakan mo ay hindi sa iyo, tandaan mo yan. Kinuha mo ito sa madahas na paraan. Wika ni Mateo. Sabay talikod sa kanya at lumapit sa dingding kung saan nakasabit ang larawan ng kanyang yumaong lolo na isang tanyag na manggagamot at babaylan bago pa dumating ang mga Kastila. Kinuha niya ang isang itim na kwintas na nakatago sa likod nito. Umalis ka! Kung ayaw mong sumunod sa akin, huwag kang babalik sa pamamahay na ito. Sigaw na wika ni Don Tiburcio. Mas mabuti pa nga, ama. Mas pipiliin ko pang mamatay sa gubat kaysa mabuhay sa ilalim ng iyong anino. Tumalikod si Mateo patungo sa labas ng mansyon. Sa labas ng asyenda, naghihintay ang matalik na kaibigan ni Mateo na si Ismael, isang sakada na nakaplano na ring tumakas dahil sa pagmamaltrato ng mga gwardiya sibil. Mateo! Akala ko hindi ka nadarating. Sigurado ka na ba rito? Alam mo ba ang daan patungo sa timog ay napakapanganib, lalo na kapag gabi? Ano ka ba naman, Ismael? Masyado kang matatakotin. Isa pa, wala na akong babalikan. Tara na. Sa kabilang bundok tayo dumaan. Doon hindi tayo aabutan ng patrol ng mga Kastila. Ang dalawa ay naglakad sa ilalim ng ulan. Natanging ang dala lang nila ay gasera at isang itak. Habang naglalakad sila, may mga kakaibang tunog silang naririnig sa paligid. Hindi tunog ng hayop o anumang huni ng ibon o para bang may pulong na sumasabay sa hangin. Habang naglalakad sila, ang mga tuyong dahon ay natatapakan ng kaluskos sa bandang damuhan. Mateo, nakakamdaman mo ba yun? Parang may sumusunod sa atin. Napalingon si Mateo at hinawakan bigla ang kwintas sa leeg. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Alam mo ba, sabi ng lolo ko, ang kwintas na ito na suot ko ay gabay sa dilim. Halika na, patuloy na tayo. Abutan na tayo ng ulan, no? Sa gitna ng masukal na gubat, isang makapal na hamog ang biglang bumalot sa kanila. Nawalan sila ng direksyon. Sa isang iglap, nawala si Ismael sa paningin ni Mateo. Ismael! Ismael! Nasaan ka? Wika ni Mateo. Tanging katahimikan ang narinig ni Mateo. At sa kabilang banda, isang mahabang ungol na papalayo. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakita ni Mateo ang isang liwanag. Hindi ito sulod ng mga gwardiya sibil, kundi mga lampara ng isang baryo, ang Barrio de los Picados. Pagpasok niya sa arko ng baryo, nakita niya si Ismael. Ngunit kakaiba na ang tingin nito. Malamig ang boses. Mateo, ani ni Ismael. Narito na tayo. Sabi nila, dito ay ligtas tayo.
At napansin ni Mateo na maraming tao ang lumabas sa kanilang mga dampa at halos lahat sila ay nakasuot ng pangsinaunang barot saya. Ngunit ang kanilang mga balat ay maputla na tila bangkay. Sa isang banda, isang matandang lalaki, si Kapitan Tiago. Hindi ito dun sa No Limit Angere. Lumapit sa kanila ang kapitan at nagwika. Maligayang pagdating, mga manlalakbay. Tamang-tamang yung dating. Dahil handa na ang aming hapunan ngayon. Sa tunog ng kutsara at tintor, mga kalansing ng kaldero at plato, tunog ng pagnguya na malalakas. Inihain sa kanila ang isang piging. Ngunit nang tignan ni Mateo ang pagkain, nakita niya isang daliri ng tao na nakalutang sa sabaw ng tinola. Tiningnan niya si Ismael at laking gulat niya nang makitang nilalantakan ito ng kanyang kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Ismael! Anong ginagawa mo? Huwag mong kainin yan. Tao yan. Pabulong na wika na may gigil na sabi ni Mateo. Tumingin si Ismael kay Mateo, dugoon ang bibig. Masarap ito, Mateo. Sumali ka para hindi ka na mahirapan. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin ni Mateo ang pagbabago ng anyo ng mga tao doon. Ang mga panga nila ay humaba. Ang mga kababaihan ay nagsimulang mapunit ang likod upang ilabas ang mga pakpak na parang paniki. Ang kapitan ay naging isang dambuhalang aswang na may taas na 7 talampakan. At rinig na rinig ni Mateo ang napupunit na balat at nababaling buto ng bawat tao doon. Ang dugo mong Kastila sa iyong ugat ay isang masarap na panghimagas. Uwi ka ng kapitan na ngayon ay isa ng anyong aswang. Sinunggaban ng 5 aswang si Mateo. Bumaon ang kanilang mga kuko sa kanyang braso at binti. Sa gitna ng hapdi at agaw buhay na sitwasyon, naalala ni Mateo ang huling bilin ng kanyang lolo. Kapag ang dilim ay abot langit na, tawagin mo ang mga ninuno. Hinawakan ni Mateo ang kwintas at sumigaw ng buong lakas. Sa ngalan mga bantay ng lupa, iligtas ninyo ako. Walang pag-ano-ano'y, biglang bumuga ang isang nakakasilaw na puting liwanag mula sa kwintas. At sa pagdakay, nagsigawan ng mga aswang na ani ba ito'y nasusunog ang mga balat. Ang mga aswang na nakahawak kay Mateo ay biglang sumabog. Ang kanilang mga katawan ay naging uling sa isang iglap. Ginamit ni Mateo ang kwintas bilang latigo. Hinampas ang bawat halimaw na lumalapit. Ang bawat tama ay nagiiwan ng malalim na hiwa na naglalabas ng itim na usok. Nakita ni Mateo si Ismael at ito'y wala ng buhay. Kinain ang sariling kadiliman. Masakit man, iniwan ni Mateo ang baryo habang buong pamayanan ay nilalamon ng banal na apoy mula sa kwintas. Kinabukasan, natagpuan si Mateo ng isang praile sa gilid ng kalsada. Sugatan at punong-puno ng latay ang katawan. Ngunit ganun pa man, himalang nabuhay si Mateo. Mula noon, hindi na muling nakita ang Barrio de los Picados. Ngunit tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, hinahawakan ni Mateo ang kanyang kwintas. Batid na ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga Kastila, kundi ang mga lihim na nananahan sa kadiliman ng ating sariling lupa.